dito na naman tayo ngayon sa pagkukoneksyon ng first layer ng ating sinalpa kanina. Kung mapansin nyo, marami mga connection, kaya first layer muna ikukunik ko rin para hindi kayo malito. Ngayon, ipapaliwanag ko rin sa inyo sa theory. Itong theory na to, titingnan nyo ang number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan yung numbering ng 3 piece po. Ngayon, kung mapansin nyo master, sa first layer pa tayo, ang magiging numbering natin doon, 1, 4, 7, 10. Ito yung pang second layer. 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12. Ito yung pang third layer. Ngayon, nagko-connection tayo sa first layer. Ngayon, ang gagawin nating numbering, itong 1, 4, 7, 10. Huwag kayong malito kung bakit 1, 4, 17. Kasi yung numbering niya, pababa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon, pagdating sa connection, itong 1, 4, 17 ang masusunod. Yan yung first layer. 1, 4, 17. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang connection dito sa actual, dito sa first layer na sinalpak natin, mga master. Dito po tayo ngayon sa pagkukoneksyon ng motor. Kukoneksyon natin sa first layer pa lang, ikukonek na natin para maintindihan nyo ng lubos kung paano ang connection nga ng motor. Kasi kung magpatong na tayo, nakakalito na. Kaya sa first layer pa lang, ituturo ko na sa inyo kung paano ang connection sa first layer. Kasi yung first layer na yan na connection, parihas lang yan sa second layer at saka third layer. Kaya dito pa lang sa first layer, ipapaliwanag ko na sa inyo kung paano ang connection ng motor. Ngayon po, dito muna tayo sa theory para maintindihan nyo. Ito po sa first layer. Ito nga, base nga sa sinasabi ko kanina, doon sa explanation ko, na ang masunod na numbering ay 1, 4, 17. Yan yung sa first layer. Ngayon, kung mapansin nyo mga master, may starting, ending. Starting 1, ending 1. Starting 4, ending 4. Starting 7, ending 7. Starting 10, ending 10. Ngayon, kung titingnan nyo mga master, may arrow sa taas. Yang arrow sa taas. Yan, arrow sa taas. Yung arrow sa taas, master, yan yung tinatawag na magnetic pole. Kailangang masunod yung magnetic pole. Kasi kung hindi masunod yung magnetic pole, mga master, hindi po iikot yung motor. Ngayon, para masunod yung magnetic pole, ang mangyari, kung mapansin nyo yung arrow na ganun, ito yung number 1. Yung rotation ng coil natin ay pag ganun. Kasi yung arrow ang sinusunod natin. Tapos ngayon, ang magiging, kung mapansin nyo, number 4, pag ganito ang arrow, pabaliktad din. Tapos yun. Kaya, mapansin nyo master, kailangan ang magsama ay ending 1, ending 4, para masunod yung magnetic pole. Ganon din po sa number 7 at saka 10. Yung arrow pag ganon, may magnetic pole pag ganon, ang arrow, tapos ngayon pabaliktad din. Ngayon, kaya sinasabi po dito mga master, na ending 1, ending 4, kailangan magsama. Ending 7, ending 10, kailangan magsama para masunod yung mga magnetic pole na nasa taas. Ngayon, dito po tayo sa actual. Ito mga master, sa coil na to, may mga numbering 1, 4, 17. Kaya ginawa kong numbering to, nilagyan ko ng numbering para hindi kayo malito sa pagkukoneksyon. Ngayon, sinasabi po dito, sa theory, para masunod yung magnetic pole, ending 1, ending 4. Kaya ngayon, hanapin natin yung ending 1 saka ending 4. Kung mapansin nyo master, ito yung ending 1, ending 4. Nilagyan ko na ng mga marking to master para connect na lang tayo. Yan po ang magsama dapat. Ending 1, ending 4. Tapos ngayon, sinasabi po rin dito, ending 7, ending 10. Kaya pagsamahin po natin yung ending 7, ending 10. Ito po yung mga master. Ending 7, ending 10.
Pagsamahin natin. Ngayon mga master, kung mapansin nyo, may 4 pang natitira. Ito yung inaano dito na puro starting po ang natitira. Starting 1, starting 4, starting 7, starting 10. Ngayon, ito pong mga natitira master na mga numbering, ito po yung magiging leads out natin sa motor. Dito po ang labas niyan. Ito yung magiging leads out natin. Kung anong numbering po dito, ganun din po ang paglabas dito. Kasi ang gagawin natin dito master, 12 leads out. Ngayon, dito na po tayo kung ano ang demand, ano ang connection na demand dito sa motor. Kasi ang pwede tayo gumawa ng double Y, double delta, single Y, single delta. Pero lagi niyong tandaan master, kung ano ang nakuha niyong connection, halimbawa kung naka-double delta siya nung pagtanggal nitong motor na to, kailangan susundin niyo para hindi magkaroon ng problema yung motor. Kasi pag hindi niyo sinusunod yun, umiikot siya, pero pagdating ng time, halimbawa ang original niya ay double delta, tapos connection nyo ng single delta, ngayon iikot nga yan pero mahirapan siya, kulang siya sa lakas. Kaya nga ang payo ko sa inyo mga master, kung ano ang inano yung connection sa motor, yun ang susundin nyo. Ngayon ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano ang connection ng double delta, double Y, single delta, single Y. Kaya dito muna tayo sa first layer master para naintindihan nyo talaga yung connection ng motor. Sa first layer pa lang maintindihan nyo na, second layer at sa third layer wala nang problema.